Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito a few weeks ago, Governor Edwin Hubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Ito ang wow trending, tunay na dahilan kung bakit sinuspinde ng 60 days ang gobernador ng Davao del Norte na si Edwin Hubahib. Isiniwalat ni Congressman Pantaleon Alvarez at pati si Mayor Basti Duterte, tinawag na pisot si Marcos Jr. Nag-power trip na naman. Ang pisot sa Malacanang ayaw mugsugot. Ito ang post ni Mayor Baste sa kanyang Facebook na kung sa Tagalog pa, nag-power trip na naman ang supot sa Malacanang, huwag kayong pumayag. Ayon pa kay Congressman Pantaleon Alvarez na merong gaganapin na rally ng mga maisog sa April 14 sa Davao del Norte Sports Complex at dahil dito meron daw nagpadala ng mensahe kay Governor Edwin Hubahib na itago na lang natin sa pangalan na si Anton Lagdameo. Gusto daw ni Lagdameo na kansilahin o wag nang ituloy ang prayer rally sa April 14 sa Davao Sports Complex dahil ayon pa daw kay Anton Lagdameo na mapapahiya kami nila ni Mayor Chung Oy at anak nito na si Vice Governor Oyo Oy dahil malaki na daw ang natanggap nila na pera galing kay Martin Tambaloslos Romualdez, pero hindi pumayag si Governor Edwin Hubahib sa pakiusap ni Lagdameo at ang sagot ni Gobernador, mahirap gawin yan, wala akong pwedeng ipagmalaki sa buhay, hindi ako mayaman pero kahit dito man lang meron akong isang salita. Nag-commit ako na merong 100,000 na participants sa prayer rally na gaganapin sa Davao del Norte Sports Complex sa tulong ng mga mayors. Akala ni Governor Edwin Hubahib na okay na ang lahat, pero kinabukasan ay bumalik si Anton Lagdameo at inimbitahan ulit si Governor Edwin Hubahib sa isang restaurant na nasa Tagum City, pero hindi ito hinarap ni Governor dahil sa mga araw na iyon ay maraming mga tao sa Kapitolyo na nangangailangan ng tulong ni Governor Edwin Hubahib. Nagalit daw si Anton Lagdameo dahil binastos daw siya ni Governor Edwin Hubahib dahil sa hindi pagharap nito. Kaya ang ginawa ng mga tambaloslos sa hindi pagpayag na huwag nang ituloy ang prayer rally ng mga maisog sa Davao del Norte, 60 days na suspension na hindi dumaan sa due process. Ito ang pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pagsuspindi kay Governor Edwin Hubahib. Itong nangyari kay Governor Edwin Hubahib na basta na lang ipinaalam sa kanya na umalis ka, it violates the due process of law. Very important iyan. No person shall be denied equal protection of the Constitution. Tatanggalin mo ang tao na walang rason. You must be remember that the Governor of the North Davao has been elected by the people. Hindi iyan. Trabahante mo na inappoint mo tapos tatanggalin mo. We have to respect the will of the people of the North of Davao. Por respeto naman. Actually, naka-receive ako ng mensahe mula sa isa sa mga nagli-lead nitong maisog rally na ito sa April 14. Na-ano ko na to, na receive ko na tong mensahe na to, kaso lang hindi pa natin ini-inform sa inyo kasi parang tentative pa lang. Right? Okay. Actually, March 29, okay? Ng March 29, nakarating na po sa akin ito, yung Tagum. Tagum, ito. Sabi sa akin, teka, tatakpan ko lang para may pakita ko sa inyo. Tapan lang natin kung sino yung nag-message sa akin. Okay? Pakita natin ito. Okay, let's wait. Ito. No, wait a minute. Okay, let's wait muna. There might be changes. Okay? Okay, tingnan natin para lang mapatunayan ko sa inyo. Okay, here's the message. Okay, March 29. Alright. Sabi dito sa akin sa message, Governor Edwin Hubahib will organize DDS Defend the Flag campaign for TAPS on April 14, 7 p.m. at the Provincial Stadium in Tagum, Davao del Norte.
he will mobilize no less than 100,000 people in the belly of the beast. Okay, thank you. Sabi ko, should I broadcast it to encourage people to attend? Yun ang sabi ko. Ang sabi na usap ko, let's wait for maybe next week. Ito, there might be changes as we have only formalized this. So, yun mga palangga. Ayan yung message. Nakita nyo? Okay? Friday, March 29. So, alam ko na to. Alam ko na to na magkaroon ng maisog rally. O, maisog rally. Kaya nga kahapon, gigil na gigil ako kasi nasa gitna ako ng kasiyahan. At syempre, hindi ko naman maiwanan yung mga kasama ko. Anyway, gusto ko magsalita. So, itong ginawa kay Governor Edwin Hubahib ay panggigipit dahil siya po ay sumusuporta sa boses ng taong bayan. As the governor of Tagum, Davao del Norte, nakapunta ako dyan sa lugar na yan. I stayed in Tagum for 3 or 4 months nung mga panahong yaon. Ang eksena pala na nangyari dyan, okay? Dahil natunugan ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Lagdameo, na mga yawa, na mga bangag sa Malacanang, ay nagpadala sila ng emisaryo kay Governor Hubahib para wag ituloy itong pagrarally, itong pagbuboses ng taong bayan na sukang-suka na sila dito sa kay Kuting na ito. Based sa interview ni Hubahib, ni Governor na lang, ay pumunta si Bangag Lagdameo, okay, si Bangag na Bangag Lagdameo Jutang Ginemes, doon sa Tagum kung saan nagpadala siya ng emisaryo sa opisina ni Governor na, hey, nandito si Durugista o si Pulboronic Lagdameo nasa restaurant, aantayin ka daw niya doon, pumunta ka daw doon kasi mag-uusap kayo. Dahil pag-uusapan nga kung paano kumbinsihin si Governor na hindi na mag-organize o wag makipag-participate dito sa gaganaping rally itong parating na April 14. So, basic explanation ni Governor, during that time, kaharap na yung mga constituents niya, yung, syempre, trabaho niya as Governor. Kumbaga, office hour, working hours, nung pinuntahan siya ng emisaryo nitong Jutang Ginemes na si Dark Choco, si Lagdameo na bangag, pinangalanan naman ni Pangulong Duterte, na si Lagdameo ay isang bangag na bangag, di ba, mga palangga? So, dahil mas pinili ni Governor Hubahib ang kanyang trabaho at ayaw niya hindi nga siya pumunta doon kay Lagdameo dahil working hours yun. Kaya eto pala yung nangyari na nagkaroon ng preventive na sinuspend siya ng ganun-ganun na lang. Ano ba ang eksena dito? Basahin muna natin kasi doon sa hindi nakaka-follow, kailangan intindihin muna natin. Mga kababayan, kaya kailangan nyo ng kumilos, kailangan nyo ng mag-speak up lahat. Kasi, tubig, nga palangga, ito nga, ang opisina ni Kuting Jr., ang Office of the President, ang nagdesisyon na siya ay suspindihin ng walang due process. Walang due process, ibig sabihin illegal na pagsuspende sa kanya dahil ayaw lang ng governor na ito, mga kababayan, na magpauto o ayaw lang ni governor na sundin yung maitim na si Dark Choco, na maitim talagang budi. Ayaw lang niyang sundin na pinipigilan siya na wag ituloy nga itong maisog rally na ito sa April 14. Okay, anong date na ba dyan ngayon sa atin? 12 na dyan, di ba? So 2 days from now. Pero tuloy pa rin yung rally na yan. So ngayon mga kababayan, basahin ko muna. Okay? Ang sabi dito, from the Office of the President. Okay? Di ba? Nakita niya naman to itong letter na to, di ba? Okay, basahin na lang natin. Office of the President. Office from Kuting. Okay? Board member. Okay? Board member Orly Abit. Okay? Ito ay administrative case ha. District 2 of Davao del Norte complainant versus Governor Edwin Hubahib. Okay? Province of Davao del Norte. Ngayon mga kababayan, ang order ni Liza Tanas at ni Kuting Jr., tandaan ninyo, si
si Marcos Jr. ay isa lamang tau-tauhan ni Lisa. Isa lamang aso si Marcos Jr. Si Marcos Jr. ay bangag, hindi kayang mag-isip. Si Marcos Jr. ay isang tamad, isang bangag, polboronic, at jutang genemes. Alright? So sabi dito, order, before this office are the 24th of November 2022, affidavit complaint filed by board member Orly Amit against Governor Edwin Hubahib for grave abuse of authority and oppression. And October 9, 2023, verified answer of the letter. Okay? Ngayon, mga palangga, after a preliminary evaluation and consideration of the parties' allegations and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Governor Hubahib. Likewise, given the gravity of the offense charged, there is a great probability that his constituents in office could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Okay? Wherefore, premises considered and pursuant to Section 63 Republic Act Number 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, and Section 1, Rule 6 of Administrative Order Number 23, 1992, of this office as amended, Governor Hubahib is hereby placed under preventive suspension for 60 days effective immediately upon receipt of this order. So imagine yung mga palangga, pinaliwanag ni Governor Hubahib yung reklamo, yung administrative complaint na sinasabi ng Malacanang. Yun daw po yung administrative na nirereklamo nitong kaniyang board member dahil sa ang kaniyang sasakyan na in-issue ng Office of the Governor, ng Kapitolyo, okay, na pick up ay bagong issue during that time, ay sinasabi nitong si board member na hindi naman ginagamit. Okay? Yung issued car, na officially issued car na gagamitin niya sa kanyang trabaho as board member, tama ba? Yeah, board member, ay nakatenga lang daw sa bahay. Kaya naman, ang dalawang issued cars, okay, ang hawak nitong si si board member na ito. Isang luma na pick up at isang bago. So ang ginagawa nitong itong board member na to, iniiwan niya yung bagong sasakyan sa bahay niya at parang sinasabi pa niya hindi naman daw ginagamit. So nakatenga lang. So ang ginagamit niya yung luma. You know what? Habang naririnig ko, ang iniisip ko noon, baka hindi niya ginagamit kasi pinapagamit niya sa pamilya niya. 'Di ba? Kasi dalawang issued cars niya 'di ba? So, yun ang aking sa tingin. Pero wag na tayo lumayo. Balik tayo dito sa issue sa kotse na 'to. So, dahil kulang, okay, sa motor vehicles o sa mga sasakyan, ang Department of Engineering nitong Kapitolyo na nasasakupan dito nga sa Davao del Norte ay ni-recall. Okay, ni-recall ng governor na ibig sabihin, since hindi mo naman ginagamit, ibalik mo na yan. Okay? Ibalik mo na yan at ipagamit natin sa ibang departamento, which is yun nga yung engineering department. You know what, mga palangga? Okay? Napakababaw. Kasi tsaka ang explanation dyan ni governor na after a month, okay, dahil nagreklamo nga ito itong board member na ito, after 1 month of that, administrative issue nila, ay isinuli din, ibinigay na rin sa kanya, dahil nag-usap sila, okay na raw sila, wala naman silang pinag-awayan na. I mean, normal lang na may mga eksenang, may mga administrative issue, then ibinalik na uli yung bagong sasakyan sa kanya. And also, pero yung luma ay hindi na pinagamit sa kanya, binigay na nga doon sa engineering department. So mga kababayan, bakit, question, kung talagang linawagin natin ang ating mga kaisipan, bakit kailangan ng dalawang issued cars? Okay, ng kotse, ng dalawang pick-up, nitong isang, imagine mo, pa lang to, board member pa lang. Bakit kailangan ng dalawang kotse, by the way? Kaya niya bang i-drive yan ng sabay? Ano siya? You know what I mean? So, again, na-settled na nila. But all of a sudden,
dahil hindi nga pumapayag itong si Governor sa gusto ni Lagdameo na wag ituloy ang Maisog Rally, ito ang nangyari ngayon. Siya ay, what? Inopress. Pero ang palabas nila dito sa kanilang letter from the Office of the President, Office of the Kuting, mga palangga, si Governor pa ngayon ang nagkaroon ng, nag-abuse ng kanyang authority at oppression. Sino ngayon ang nag-abuse dito? Ano ang ginawa ni Lagdameo, ang Office of the President, dahil sub siya eh. Di ba? Secretary, assistant yan si Kuting, si Lagdameo, so under siya sa Office of the President. Ibig sabihin, excessive use of power ang ginawa ng mga jutang genemes na ito. Sila ang tunay na nangharas. Sila ang tunay na gumamit ng what? Ng almost dahas. Dahil nagpadala ng halos 200 na kapulisan doon sa Davao del Norte para alisin sa pwesto ng sapilitan gamit itong kadyutahang suspension galing sa office ni Liza Tanas. Tinanggal ngayon, gusto nilang inalis nga si Governor at pinilit nilang pasumpain yung Vice Governor na si Uy. Okay, na Uy, ang pangalan, para nga naman maipwesto nila dahil yun ang kakampi nila Liza Tanas. So, eto ang what? Sila ang oppressive. Sila ang corrupt, mga corrupt dahil corrupt ito eh. Corrupt practice ito. Natatanggalin mo ang isang tao dahil ayaw pumayag sa inyo. Dahil ayaw nyong maituloy itong Maisog Rally. And also, itong si Governor, mga kababayan, Tagum Governor, ay siya rin ay isang advocate siya at isa siya dun sa nagtestigo sa Senate hearing na kung saan sinasabi ni Governor na ang mga kasabwat ni Liza, yung mga taga-DSWD ay ginagamit yung mga pondo ng AIX, yung mga para sa mga estudyante, mga palangga, okay? Para sa mga estudyante, yung mga, ito sinulat ko dito, yung mga pera ng mga bata. Okay? Yung mga pera ng mga estudyante na supposedly 10,000, yung kanilang aid from the DSWD, from the government. Ang ginawa nito mga kasabwat nila Liza Tanas, kasabwat sa DSWD, based doon sa napanood ko, ang binibigay sa estudyante ay 9K lang. 1K. So yung 9K, kinukuha nitong mga kasabwat sa DSWD at itong mga uy. Okay? Diyan sa Davao del Norte. And also yung ayuda. Mga ayuda nga. So yung 5K doon sa na supposedly i-distribute dahil ikaw ay biktima ng kalamidad. 'Di ba? 5,000. Ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ang binibigay nila, kunyari 5K sa harap ng tao, tapos binabawig nila yung 4K, 1K na lang ang inaabot dito sa mga kawawang mga benepisyaryo ng kalamidad at itong mga estudyanteng ito. At ito daw, ayon din kay Mr. Dating Congressman Alvarez, ito ang nasa likod dito ay ang kasabwat nila sa DSWD. Sino ba nasa DSWD? Di ba? Andyan yung Undersecretary Romualdez, si Monina Romualdez na pinsan ni Kuting, si nepotism, lahat ng pagkakasabwat dito, lahat ng mga magkakamag-anak, uubusin nila ang pera ng bayan. Okay, balik ako dito. So ngayon, ito ang sinasabi dito na puwersahang pinasumpa, illegal na pinasumpa, yung Vice Governor na si Uy, okay, ay illegal. At ito ay mga kasabwat ng DSWD, kasabwat ng Office of the President na sila ang nakikinabang dito sa ayuda nito or ayuda scam. So kaya sila galit na galit kay Governor. Ngayon pinatanggal o tinanggal nila, inabuso nila ang power mga palangga without due process. Harassment ito. Harassment, discrimination dahil hindi nila kaalyado at ayaw pumayag itong si Governor na wag i-cancel itong Maisog Rally na ito. Mga kababayan, malinaw na sila ang, alam nyo na bangag itong buwaka ng Genemes na gobyernong ito dahil hindi nila, mga palangga,
dinaan sa tamang proseso, hindi na to kailangan dumating pa sa Office of the President yung usapin sa LGU. Pero dahil abusive of power, mga kababayan, hindi na nga sila nag-gather ng mga ebidensya para patunayan kung itong board member ba ito ay nagsasabi ng totoo, di ba? Walang proper investigation. So, ura-urada lang, may nag-report lang, nagdesisyon sila ng ganun na lang kasi gusto nilang alisin itong sitting governor. So, sino ang nag-o-oppress? Sino ang sino ang may kasong grave abuse of authority? Kundi itong jutang ginemis na gobyerno ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas dahil hindi nila sinusunod ang legal na pamamaraan at yung tamang proseso ng ating hustisya. At ito po ay pagyurak din sa karapatang pangtao ng governor dahil hindi siya idinaan sa tamang proseso at ito ang tawag dito ay politically motivated o political repression ng mga hinayupak na ito. Oppression, repression, lahat na ng kajotahan na ginagawa ng gobyerno ni Bangag na hindi dinadaan sa tamang proseso ang kanilang mga corruption practice, pag-aabuso nga, walang legal na pamamaraan ay isang hindi dapat ninyo pinapayagan. Bakit? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., Liza Tanas, kung meron mang grave of abuse of power dito, mga kababayan, walang iba kundi sila. Ang pagkikidnap lang ni Liza ng mga bata. Ano yan? Waka ng genimisyon. Ang pagkidnap ni Liza Araneta Marcos sa 2 bata sa Turkey, ang pag-extract. Anong tawag dyan? Ayaw niyong hulihin? Kongreso, Senado, ayaw niyong imbestigahan? Ha? Mga hayop kayo. Pero itong governor, dahil ayaw lang pumayag sa gusto nyo at nilagdameo na wag ituloy ang pagsasalita, pag-speak up. At based dun sa conference na sinabi ni Congressman Alvarez na kung ayaw pumayag ni governor, gagawa nila ng paraan para tanggalin si governor na ito. Elected siya ng Davao del Norte, pero tinanggal nila ng illegal. Sino ka na ikaw lamang ay isang ordinaryong nurse, teacher, tenderas, call center agent o doktor? Kaya kang ipakidnap ni Liza kung gusto niya. Kaya kayong ipagurgur ng mga jutang ginemis na ito. Kaya ako galit na galit sa mga bangag na ito. Bangag, sabi nga ni Pangulong Duterte, umakyat kayo dyan lahat na mga bangag kayo, yung mga kaibigan ni Kuting. See, mga kababayan, bakit tinanggal si governor? Kasi, number 1, ayaw sumunod ni governor sa kanila na pinigilan siyang maki-isa sa rally. Another number 1, dahil nagsalita ito si governor na ang mga kampo ni Marcos Jr. at ni Liza Ahas, lahat ng mga jutang ginemes, mga hinayupak, mga jutang ginemes, mga palangga, ay kasabwat sa scam o pagnanakaw sa AX, pagnanakaw sa mga ayuda na para sana mapunta sa mga kabataan, pero kinakat nila from 5,000 dapat, bigay lang 1,000, 4,000 ilalagay sa bulsa ng mga jutang ginemis na ito. Kaya dapat nyo nang magsalita. Imagine nyo, tapos yun nga, ayaw sumunod, tatakutin nila Dameo. At what? Based ito sa press conference. And also, mga kababayan, sino ba ito mga putang inan ito, mga adictos benedictos na ito? Ha? Sino ba kayo sa tingin ninyo? Dahil kayo dyan ay naupo sa illegal na pag-upo ni Marcos Jr. na nakipagsabuatan si Liza Ahas sa Smartmatic. Ayan, ulit-ulitin natin na signed affidavit ni Glenn Chong na si Marcos Jr. ay hindi nakakuha ng boto ng 31 million dahil si Liza ang nagmaniobra at nakipagsabuatan sa Smartmatic. Sino yung mga jutang ginemis na yan, ng mga bangag na namumuno sa inyo? Mga bangag. You have to get up and speak up. Tapusin nyo na tong mga to.
Dahil lalo kayong gigipitin. Again,